During the ongoing Quad Committee hearing, Bureau of Corrections Superintendent Gerardo Padilla agreed to provide the committee with all his knowledge about the extrajudicial killing of 3 Chinese nationals in today's executive sessions. His testimony will support the statements of previous witnesses, Fernando Magdadaro and Leopoldo Antalantan Jr., who the Bureau of Corrections currently incarcerates. Magdadaro and Antalan confessed to the killing of 3 Chinese drug lords, Xu Qintong, Li Lanyan, and Wong Mengpin, inside prison cell at the Davao Prison and Penal Farm in 2016. Furthermore, during the House Quad Committee hearing on Wednesday, August 28, former policeman Jimmy Fortaleza confirmed the testimonies of 2 fellow prisoners who had previously implicated Duterte in the killing of the 3 Chinese drug lords at the Davao Prison and Penal Farm. Ang tanong ko po, may memorandum ba? Kanino galing yung memorandum sa paglipat ng Chinese national galing National Penitentiary going to the Davao Penal Colony? Yes, Your Honor, I have. Meron pong transfer order yan from the National Headquarters in New Bilibid Prison. Escorted by personnel. Yun po ang sinusunod nung escort based on that okay, order. Meron ng order, meron kang kopya po niyan. Mr. Chair, ang sunod ko po na tanong, pagdating doon ng Chinese national, saan mo nilagay, anong selda mo nilagay yung mga Chinese national? Sinipti ko po in one cell within the doon pa rin sa prison disciplinary, part of prison disciplinary dormitory, since wala po kaming facility for the high profile and high risk PDL. Meron ho kayong mga ibang foreigners, hindi po ba? Bago dumating yung Chinese national, meron kayong mga foreign nationalities na nakakulong doon. Sila ba ay magkasama doon sa mga Pilipino na bilanggo o pinaghiwalay na? Pinaghiwalay po namin, Mr. Chair. Pero, so nakahiwalay, okay. Colonel Padilla, nakahiwalay ang Pilipino at saka yung mga foreign prisoners or PDLs. Saan nyo nilagay yung 3 Chinese national? Doon ba sa mga Pilipino o doon sa mga foreign nationals? Sa foreigners lang po. Okay. Mr. Chair, I just want to put it in record that the statement or testimony of Colonel Padilla fully corroborates with the statement of our resource person, Mr. Leopoldo Tan. Doon po sa affidavit ni Mr. Leopoldo Tan, na sinabi niya, ang paragraph 12, yung 3 Chinese drug lords, nakabukod po sila. So, it just shows, Mr. Chair, that our resource person, Mr. Leopoldo Tan, was telling the truth. Kasi kinorroborate na po niya na nakabukod. Ngayon, alam na ho ninyo ang nangyari, hindi po ba, Colonel Padilla? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yung 2 pumatay na si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdararo ay nilipat ho ninyo sa Bartolina, hindi po ba? If I'm not mistaken, August 11, nilipat ninyo si Leopoldo Tan at saka si Andy Magdadaro. Hindi po ba nilipat ninyo sa Bartolina on the pretext na may nahuling sabu sa selda nila, kaya nilipat ninyo yung 2 ng August 11. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. On August, after 2 days po, yung Chinese national na dumating doon, na binilanggo ninyo doon sa mga foreign nationals, binartolina naman po ninyo at isinilid ninyo doon sa selda 6 kung saan nandun yung 2 PDL, si Leopoldo Tan at si Andy Magdararo. Hindi po ba? Yun po ang nangyari, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ito ang tanong ko, Mr. Chair, and para malaman ng mga miyembro natin, this is the big question. Sino po ang nagbigay ng order na ilipat si Andy at saka si Tata sa selda 6 at ilipat yung 3 Chinese national? Sinabi po ninyo kanina na kayo ang overall person in charge ng Dapicol.
Sino po ang nagbigay ng order? The ship commander, Your Honor, Mr. Chair. Nandito po sa blatter po ng logbook ng ship commander. Bakit po ship commander? Ano ho ba ang ship commander sa hierarchy ninyo? Hindi po, kayo pong overall charge. O yung ship commander, pang-apat po. Pang-apat po. Pang-apat o pang-lima? Opo. Pang-apat. Yes, sir. Abay, Colonel Padilla, mahirap po pang paniwalaan yan, Mr. Chair. Dahil sabi mo nga kanina, ikaw ay natasan ng gobyerno, ikaw ay overall in charge, ikaw ang manager, ikaw ang supervisor ng DAPICOL. I don't think all these people here now in this committee will believe you that the decision to transfer the 5 persons doon sa cell number 6 ay manggaling sa isang lowly official of the Bucor. Sinabi ho nyo kanina, it's on record, ang trabaho po ng superintendent, ng warden, kayo po ang overall in charge. Imposible po na hindi ho nyo alam na ililipat sa Bartolina yung 5 tao. Sa level ko po, report na lang po ang nakakarating kasi tulad ng previously sinabi ko na may kanya-kanya po kaming level of responsibility. Report na lang po. Kaya nagbabase po tayo dito sa logbook. May blatter po kung sino ang totoong naglipat. Meron mo ba kayong copy nung order na itlipat sila sa memorandum? Doon sa Celda 6? Meron po kung sino ang nag-transfer. Sino ang nagpirma? Ang ship commander po. So you mean to tell me and you mean to tell this committee, Mr. Chair, na kayo ang overall in charge, kayong superintendent, yung number 4 personnel ninyo, gagawa lang ng order without your knowledge, without your approval? Alam mo na natin yung bureaucracy natin ng gobyerno po. Meron po tayong nasa taas, meron pong mga middle management. Lahat po ng mga middle management, like for example, USEC, ASEC po, hindi po gumagawa ng memorandum order yan kung wala pong pahintulot ng secretary. Mas lalo na po sa inyo, na Bucor, because you are semi-military. Hindi ho mangyayari po na magbibigay ng order, in this case, yung Robert Quinto, yung po yung deputy, yung ship commander na sinasabi ninyo, yung po ba ang tinutukoy ninyo? Si Robert Quinto? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Kasi pag nakarating po sa akin yan, nakalagbok na po yan, after na po nung event. Nakalagbok na po. Hindi yung event ang pinag-uusapan natin, Colonel Padilla. Ang pinag-uusapan natin, sino ang nag-utos, sino ang nag-order na ilipat yung 2 pumatay at siya yung namatay na 3 Chinese national. Yun yung pinag-uusapan natin. Hindi ho yung insidente po ang pinag-uusapan natin. Naka-reflect po rito sa blatter. Sino po yung ship commander? C1 Villajos, ang ship commander. Buhay pa ba yung taong yon? Buhay pa po. Pero ayun sa nakalagay dito sa blatter, wag ho natin pag-usapan po ang blatter, Mr. Chair. Yung blatter po, sa pulis po yan. Ang pinag-uusapan po natin yung order po. Yung blatter, iba ho yung dokumento ho yun ng pulis. Pag may krimen po na nangyari, doon po isasalaysay doon kung sino mga pumatay, sino ang namatay. Ang pinag-uusapan po natin dito hindi blatter po. And that is not an acceptable document that will prove that you did not order the transfer. So yun lang po, Mr. Chair, isa na mga inconsistencies sa affidavit po or sa mga salaysay ni Colonel Padilla. So dito po tayo, sa salaysay po ninyo, sa paragraph 5, binanggit po ninyo na kayo ay nagkausap sa cellphone ni Colonel Ruina Garma. Totoo po ba yun? Ito po, sinumpa ang salaysayo ninyo. Kayo po ang naglagay po dito. Yes, Your Honor, Mr. Chair. But
tulad ng sinabi ko, can I request Sige, for- mamaya po, pupunta po tayo doon. It will be the committee who will decide on that. Pero nandito po tayo sa hearing and I'm giving the floor, so I have to proceed with my interpellations. Ngayon po, ang tanong ko po sa inyo, paano nyo nakausap si Rowena Garma? Meron ba kayong telepono? Telephone po through Jimmy Meron ho Fortaleza. kayong telephone number ni Colonel Rowena Garma? Wala po. Through PDL Jimmy Fortaleza lang po. Okay, sa salaysay po ninyo, nakausap po ninyo si Colonel Garma through PDL Jimmy Fortaleza. Mr. Chair, I'd like to put it on record that the statement testimony of Colonel Padilla definitely corroborates with the affidavit of PDL Jimmy Fortaleza on paragraph 5 nung unang linggo ng Agosto 2016. Tinawagan ako ni Garma at sinabi sa akin gusto niyang makausap si Superintendent Padilla. Pinuntahan ko si Superintendent Padilla para ibigay sa kanyang cellphone at makapag-usap sila. At pinatotohanan ni Colonel Padilla na nag-usap nga sila through Jimmy Fortaleza. So again, Mr. Chair, nagpapatunay lang to na yung resource person natin na si Jimmy Fortaleza ay nagsasabi po ng totoo. Ngayon po, Mr. Chair, ang tanong ko po, Colonel Padilla, nung nag-usap na po kayo ni Colonel Rowena Garma, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Yun pong nakalagay po sa aking affidavit. Kanay Okay, babasahin ko po yung sinabi ni Garma. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano nilang ipagawa? Naintindihan nyo ba? Kasi sinabi lang dito, meron kaming ipapagawa, meron kaming ipapa-operate. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi po ni Colonel Garma? tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. So sinabi niya, in short, Mr. Chair, ang sinabi po ni Garma, Colonel Padilla, na meron silang operations doon, ipapapatay nila yung 3 Chinese national. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. After noon po, pagkatapos inyo mag-usap ni Colonel Garma, sinabi nyo po kay Jimmy Fortaleza, sige, magkikita na lang kami ni Colonel Garma. Hindi po ba? Kasi during that time, talagang intense pressured na po ako kasi nangyari na yung sa Abuyog Leyte, yung prison facility rin po namin doon na pinasok rin po ng mga operatives. So, Mr. Chair, ibig yun yung sabihin, Colonel Padilla, na hindi nyo kilala, hindi kayo nagkita, not even once, ni Colonel Garma? Hindi po, kasi yung cellphone, hanggat maaari, ayaw niyang makuha ko yung number niya. Kaya yung cellphone na binigay nila kay Jimmy Fortaleza ang ginagamit po. Ayaw pong ma-identify yung kanyang number. Pero napaka-imposible po na napakalaking operation. Tapos through telephone lang po, Mr. Chair, isinunod po ninyo si Garma. Kilala po ba ninyo si Colonel Garma nung nag-usap po kayo? May first hand ba kayo? Just through a telephone call, naniniwala po kayo kaagad? Alam na ho ninyo natin na marami hong scammer. Sasabihin lang na ako si Colonel Garma, may operation ako dyan, meron kaming ipapatay. Lalo na ito, ang order is may papapatay kami dyan na Chinese national, ay naniniwala kayo kagad? Kahit na hindi nyo kilala yung tao? Kilala ko po siya, not personally, professionally, with her position as Deputy Chief of
CIDG of Davao. So kilala po ninyo. Sabi nyo po kanina, hindi nyo kilala. So ngayon, Mr. Chair, pinatututuhanan mo na kilala mo si Colonel Garma. Sa position lang po, pero personally, wala po kaming, at saka doon lang po sa cellphone. Okay. Mr. Chair, pagkatapos na nag-usap kayo ni Garma, inutusan ka, huwag kang makialam, mayroon kaming operations dyan, may papapatay kami. Ano na ang sunod na nangyari? Nag-usap pa ba kayo uli ni Colonel Garma? Wala na pong nangyaring pag-uusap pagtapos nun. Actually, Mr. Chair, nang maghuling pagkatapos sila mag-usap ni Colonel Garma, doon na po ginawa yung plano, which I certainly believe, wag sana po kayo magagalit, which I certainly believe that Colonel Padilla is heavily involved in the planning. Kasi po, unang-una na question, hindi po mangyayari ang pag-transfer ng 2 pumatay at 3 namatay kung hindi manggagaling sa warden ang order. If I may, Mr. Chair, Honor. Yung unang sinabi nila, instruction, na kailangan gumawa ako. Pero hindi ko po pinansin yun. Kaya galit na sila sa akin. Gumawa po sila ng ibang strategy. Kasi parang nababagalan sila sa akin. Wala po akong ginagawa. Hindi po ako kumikilos during that time. So, gumawa sila ng another strategy na kasi po, sinafety ko talaga yan dyan sa prison disciplinary. Yung prison disciplinary ay yung foreigner cell, within the prison disciplinary din po yun. Kabilang selda lang. Kaya po, nung gumalaw na sila, may mga operations na kuan, blind na po ako ron. As I said, nakalagbok po lahat sa blatter. Yung pati pagbitbit nila sa kabila without my consent. Ganun po ang nangyari. Kumbaga, parang minadali na po nila yung operation na yon. Pre-nature na nila ako dahil hindi ako gumagalaw. Gumawa sila ng sariling strategy. If Mr. I may, Chair, ano yung sabi ni Colonel Padilla? Sila. Ginawa nila, gumawa sila. Sino po itong sila? Yun na po, involved na po yung 2 PDL at behind that, hindi ko na po alam kung may... Sandali, Mr. Chair. Kayo po ang warden. Yung 2 PDL bilanggo po. Sila ba magde-decide na sila nilipat sa Bartolina? Sila ba ang magde-decide Hindi na po. sila ang gagalaw? Itong nangyari pong insidente nito, kung ihambing po natin sa pelikula, yung 2 tao, si Andy Magdadaro at saka si Leopoldo Tan, mga aktor po yon. Ngayon, yung executive producer po ng insidenteng punto, si Colonel Ruina Garma. Ngayon, ang executive producer, nag-uutos lang po yan. Pero ang floor director dito, ang executive director po dito, si Colonel Padilla. It happened within his premises. He is the man in charge. I do not believe that there was no order coming from him. At saka sinasabi po niya ngayon, gumagalaw sila. Gagalaw ba yung 2 PDL doon sa loob ng kulungan na walang pahintulot ng warden? Gagalaw ba yung sinasabi niyong shift commander ng order na walang pahintulot po sa inyo? That the affidavit of Colonel Padilla corroborates with the affidavit of Mr. Leopoldo Tan with regards to the Chinese nationals. I also conclude, Mr. Chair, that his testimony corroborates with the affidavit of Jimmy Fortaleza. Inamin na ho niya na nakausap niya si Garma dahil kay Jimmy Fortaleza. However, I believe that Colonel Padilla is holding more information vital to this hearing. Hanggang doon po lang kayo, yung affidavit ho ninyo, Mr. Chair,
hanggang doon lang po kayo kay Garma. Pero sa buo sasalaysay ni Leopoldo Tatan, nandoon po kayo. Una, binanggit po kayo, nung kinontak na kayo ni Colonel Garma, sabi niyo po, magkikita kayo. I believe, Leopoldo Tan, bakit po? Pinalabas po ninyo yung 2 PDL, hindi pinalabas ng doon lang sa may gate, para makausap po si Art Narsoles at saka si Colonel Garma. Pagkatapos ng nangyaring insidente, pumunta po kayo sa Celda 6 at tinignan nyo yung namatay na mga Chinese nationals. Lahat po sa buong salaysay, kayo po ang binabanggit ng 2 PDLs. Mahirap po mangyari isang ganitong kadrumal-dumal na krimen na kayo po ang in charge ng DAPICOL na wala kayong kaalam-alam. Hindi, imposible po mangyari yon. I have been in the government service for the past 25 years. And all chief executives, ihahangibin ko na lang ikaw na isa kang chief executive ng warden. The buck stops there. All decisions. Kaya po kayo nilagay doon dahil kayo magsusupervise, magmamanage. Imposible ang manager, supervisor, hindi po alam ang nangyayari doon sa bilanggo. As the highest ranking official of your institution, you should know that a commander can delegate his authority but not his responsibility. So, responsable po kayo, Colonel Padilla, kung ano po yung nangyayari sa loob ng Bilibid. Ayon sa iyo, sometime in 2015-2016, may mga nilipat na suspected Chinese drug lord mula sa Bilibid papunta sa inyo, sa Davao Prison. At ikaw ay nag-object dito dahil wala kayong facility para sa mga high-profile inmates, katulad na lang ng mga Chinese drug lords. Again, Colonel Padilla, parilnawin po natin, sino po ba ang may authority na maglipat ng inmate mula sa Bilibid papunta sa Davao Prison? The Director of Corrections po, Your Honor, Mr. Chair. Sino po? Director General Rainier Cruz po ang nag-transfer sa Davao. Covered po ba ito, sir, ng memo or any directive? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So may kasulatan po kayo ng transfer? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel Padilla, hindi ba parang ito ay highly irregular? Normal po ba itong nangyayari from Bilibid, malilipat sa ibang facility? That's why I oppose the transfer, Your Honor, Mr. Chair, with my letter during that time. Ano po ang tingin ninyo, bakit kaya, anong dahilan kung bakit inilipat ito sa Davao? Hindi ko na po alam ang tamang dahilan. Dahil, in fact, we have pending cases pa nga appeared in their record. Hindi po ba kaya siya inilipat sa Davao dahil mas kontrolado nila yung facility kaysa sa Bilibid? Maring isa pong dahilan. O dahil mas kontrolado nila kayo? Hindi po, kasi wala nga po kaming kamalay-malay na dadatnan kami ng ganitong high risk and high profile PDL. Colonel Padilla, di ba siyempre pag ililipat mo yung isang tao from Bilibid to Davao, hindi ba kaya mo siya ililipat dahil mas kontrolado mo yung mga taong namumuno dun sa Davao Prison? Hindi Kaya naman, ibig sabihin, mas kontrolado nila kayo, kaya mas pinili nila na dun ilipat yung mga nakakulong. yes po, Your Honor, Mr. Chair, kasi national headquarters po namin yung New Bilibid Prison. Hindi po ba kayo nagduda rito? Ang sabi niyo po, Colonel Padilla, suspected. Ibig sabihin yan, hindi pa final and conviction. Tama po ba? Nasa inyong statement po yun. Yes, Your Honor, Mr. Chair. At nakakulong sila dahil non-bailable yung offense. Yes, Your Honor, Mr. Chair. You describe them as high-profile inmates. Bakit ganito ang classification siya sa kanila? Pagka yung high risk, yun po yung mga notorious, and then yung high profile, may mga known records
of criminal activities talaga. Kilala mo ba sila bago sila inilipat sa ano? From Bilibid to Davao Prison, kilala mo ba sila? Hindi ko po kilala, Your Honor, Mr. Chair. Okay, Colonel Padilla. Klaruhin din natin, Colonel Padilla. Sabi ninyo, in 2016, 3 of the Chinese drug lords identified as Tiu Quintin, Wong Mengpin, and Li Yanyan were killed by their fellow inmate Mr. Magdadaro and Mr. Tan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Si Wong Mengping ay parehong kilala ni Tata at Andy na si Peter Wong. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. At ito namang si Lin Lan Yan ay parehong tao na kilala ni Tata at Andy na si Jackson Lee. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sa madaling salita, wala tayong pagtatalo na itong mga pangalan na bidabit mo, ayan din yung pinatay ni Tata at ni Andy. Yes, Your Honor, Mr. Okay. Chair. Colonel Padilla, ayon sa affidavit mo, katulad nga na sinabi ni Honorable Pimentel kanina, prior to such killing, I've been subjected to an intense pressure by CIDG Officer Royina Garma. Tinawagan siya ni Royina Garma. Bago ang pag-uusap ninyo, kilala mo ba si Royina Garma? Kilala ko lang po siya bilang Deputy Chief ng CIDG, Davao City, Your Honor. Sino bang mas maituturing mo mas senior sa inyong dalawa? Hindi ko po masabi kung sinong mas senior sa amin. Hindi mo masabi kung sino mas senior sa inyo, pero ganun na lamang siya makapagsalita sa isang superintendent na katulad mo? Hindi ka ba nagtaka kung bakit ganyan kanya kausapin? Magkaiba po kasi ang level namin sa Bucor at saka doon sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Nung sinabi ni Garma sa'yo, yung mga salita na may mga tao kami dyan at gagawa at huwag mo questionin, and whether you like it or not, we will operate and do not interfere, baka madamay ang pamilya mo. So makipag-cooperate ka. So anong ibig sabihin ng mag-ooperate sila? Ang ibig bang sabihin nito may papatayin sila? Mayroon po, Your Honor, Mr. Chair. Nakatira ka ba sa Davao noong mga panahon na yon? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Even my family. So noong bang sinabi niyo na sa iyong pagkakaintindi, meron ka bang inkling o meron ka bang hula kung sino yung balak nilang patayin noong panahon na yon sa pakikipag-usap mo kay Royina Garma? Yun na pong tatlong Chinese nationals. Itong si CIDG Officer Garma, ito ba yung kaparehas na si Royina Garma na in-appoint ni Presidente Duterte para mag-head ng PCSO? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel Padilla, kilala mo ba si Presidente Duterte? As former mayor and president of the country, Your Honor, Mr. Chair. Personal, kilala mo ba siya? No, Your Honor, Mr. Chair. Nakita na ba kayo? Hindi po nangyari. Nagkita na po kami. Mr. Chairman, Thank you. Mr. Chairman, Colonel Padilla, kasi may mga proof kami na magkasama kayo eh. As nung mayor po siya, Your Honor, Mr. Chair, may mga yung mga kasal ganon, parang Pero sinabi mo ko na you never met him personally. Binago mo na naman. How can we believe in your statement? Hindi, during itong No. official Ang function. tanong sa iyo, well, in fact, that was also the question of Congresswoman Brosas during the previous hearing. Tinanong kanya kung kilala mo si President Duterte. If I Sabi may- mo po, sandali, patapusin muna ako. Sinabi mo na hindi. Kaya, you must tell all. You must be truthful to your statement. Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. May mga, during may mga occasion, kasal
Siyempre, public picture, ganon, in Davao City. Meron kayong mga pictures. Meron kami. Mamaya pag sa panahon ko, sana naman sabihin mo na yan lahat ng totoo. Kasi alam na namin yung buong story. Ayan. Yung puzzle, buo na yun. O yan That was taken during when he was a mayor in Davao City. Anong circumstance? Diba pareho kayong ninong dyan, nagkumpare kayo? That Hindi happens in Samal Island? Hindi po. Saan yan? Hindi po, sa Samal po yan. Oh. Pero hindi po kami magkumpare, Ninong. Bakit pareho kayo may lay? Nag-attend lang po kami niyan kasi yung kinasal dyan, yun yung kaibigan ko. Mike Ruiz. Pero personally, hindi. Picture taking lang po yan as a public figure. Your Honor, Mr. Chair. Anyway, darating din tayo dyan. Mamaya, pag ako na, magtatanong sa iyo. Mas maganda po sana kung magsasabi po tayo ng totoo. Kasi ang pagkakasabi ko po, ang tanong ko po sa inyo, kung nagkita na kayo ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang sagot mo, hindi. So, mas maganda po, magsabi po tayo ng totoo sa ating mga susunod na katanungan. Ano po? So, lagi po nating iisipin na kayo po ay may sinumpaan dito at magsabi po tayo ng totoo. May I continue, Mr. Chair? Please proceed. Colonel Padilla, sabi mo sa affidavit ninyo na nakaranas ka ng intense pressure at totoo yung threat sa'yo. Kasi alam mo for a fact, operations made against a certain drug lord in Leyte days before she called me. Anong ibig mong sabihin dito sa iyong statement na yun? Mayroon na pong nangyaring same operation din involving known inmate drug lord in Leyte a week before the Davao incident. Paano mo nalaman ito? Isa po sa operating prison and penal farm namin yung Abuyog, Leyte. Colonel Padilla, sabi mo sa iyong sabi mo sa iyong statement, you became worried of your safety, of my safety, and I began to observe the personnel of Davao Penal Colony, who among them were the people referred to by CIDG Karma. So, ang ibig mong sabihin, hindi mo alam kung kailan o paano ang sinong mga kasama sa operation? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Wala kang alam dito? Yun pong si IDG Garma. Ang alam kong meron pong utak niyang operation na yan. Pero kilala mo kung sino ang mga target? Yes, Your Honor. Yung 3 Chinese nationals. At nung sinabi sa iyo ni Garma yung ganon, hindi ka ba humingi ng detalye sa kanya? Nung pinag-usapan niyo kung sino yung mga target, ano yung detalye ang ibinigay niya sa iyo? Basta yun lang po, yung 3 Chinese national na subject nila. Dahil mga member po yun ng Bamboo Triad and Sinaluha Drug Cartel operating in the country. Bakit ganun ang kapangyarihan niyang si Garma, ni Ruita Garma? Bakit ganun siya ka-impluwensya, yung kanyang kapangyarihan, bakit ganun? Dahil CIDG po siya ng Davao City. So, under po sa area ng operation nila yung Davao, buong Davao. Hindi ba dahil sa iyong palagay, kaya mo rin siya sinusunod at hinahayaan mong kausapin kang ganun dahil tingin mo ba nakarekta siya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Marahil ganun, Your Honor, kasi naging mayor si President Duterte. Kahit na during that time na siya ang deputy CIDG and naging station commander pa po ng isang presinto sa Davao City. Superintendent Padilla, dalawa po ang inyong affidavit, di po ba?
Isang Yes, Your Honor. 27 August at saka isang 2 September. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Magkakontra. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Binago ko po dahil So, ibig sabihin, nagsinungaling ka nung una at sinumpa mo yun. because of my... Paano kami maniniwala ngayon sa iyo na totoo na yung pangalawa mong affidavit? Kung dun sa umpisa, una pa lang, nagsinungaling ka na. Because of my personal safety, Your Honor, Mr. Chair. Because of your personal safety, nagsinungaling ka. Opo. Kasi Ngayon, gumawa ka ng second affidavit. hindi ko naman po akalain na Hindi. didivulge. Hayaan mo muna, patapusin mo muna ako. Gumawa ka ng second affidavit mo disregarding your personal safety already. Tama po ba ang aking kaisipan? Hindi ko po akalain na in this hearing, ang pagkakalam ko po is through executive session. Take up. Kasi tama po yung sabi ni Honorable Konggun, yung recantation is not looked upon with favor by the courts. Kasi yung ngayon sinabi ko, nagsinungaling ka na doon sa sinumpa mo, tapos babaguhin mo. Yun po yun. Ngayon, umpisahan po natin na ilipat yung 3 Chinese na PDLs sa iyong lugar. Kanino nang galing yung utos? From higher headquarter po, Your Honor. Hindi ko naman. Sino po doon sa higher headquarters ang nag-utos? Yung Director of Corrections. Sino po yung Director of Corrections na nag-utos na ilipat yung 3 sa Davao Penal Colony? Based on the record po, Your Honors, Director General, then Rinier Cruz. At sinabi mo rin na nag-object ka rito. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Do you have any piece of evidence that would show o magpapakita na nag-object po kayo? Yes, in fact, it was the first letter which I opposed to the transfer dated July 27, 2015. And nireiterate ko po ng October 2015. O sige, narinig ko na yung sinuot mo kanina eh. Tinatanong ko lang kung meron po kayong ebidensya. Could you please submit to this committee yung ebidensya po na yun na kayo po ay nag-object? Thank you. Punta po tayo dun sa statement ninyo na you were subjected to intense pressure by then CIDG Officer Ruina Garma, who called me through the cell phone of another inmate Fortaleza at sinabi sa iyo ni Madam Garma na may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay ang pamilya mo. Yes, Your Honor, Mr. Now, kung natanggap mo itong mensaheng ito mula kay Colonel Garma, what would have been the proper thing that you would have done? Ano po dapat ang ginawa ninyo? Hindi ko po actually binigyan ng kuan yung kanyang sinabi. Kumbaga, Hindi mo pinagbigyan pero sinabi mo, you experience intense pressure tapos yes, hindi mo binigyan ng kwan. during that time, Your Honor, Mr. Chair, nagkaroon po ng ganun. Oo nga. Kasi gusto nilang during that time madaliin po yung pagsasagawa nung Pagsasagawa ng ano? pagpatay doon sa 3 Chinese. So, at that point in time, alam mo na napapatayin yung 3. Alam ko po, Your Honor, Mr. Anong Chair. ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga eh. Ano ang ginawa mo nung nalaman mo napapatayin yung 3 na nasa loob ng iyong piitan? Marami kang pagsisinungaling, Colonel eh. Kasi nakakulong po yun, hindi ko talaga akalain na may lalabas po doon sa pinagkulungan nila. Merong ano? Hindi ko po akalain na may ilalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na safekeeping dyan.
Pero antimano, inamin mo na alam mo na napapatayin yung tatlo. Yes. Pero wala kang ginawa. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Kaya nga Hindi po- mo man lang inireport doon sa mga nakakataas para tulungan ka na patigilin o tigilin yung ganun na mangyayari. Your Honor, Mr. Chair, kaya nga umihingi ako ng executive session kasi napakaselan po yung... Sige, let us see kung kuwan. Pero ako ang unang magpapatigil ng executive session kung yung sasahibihin mo ay hindi importante dito sa mga issue na inimbestigahan dito sa committee na ito. It's very sensitive, Maliwanag Your po Honor. siguro yon. Ano? Doon po sa pagtatanong na aking mga kasamaan at pagsasagot ng mga ibang testigo, hindi ka pa ba naniniwala na may plano talaga na patayin yung tatlo? Naniniwala nga po ako. So naniniwala ka. Ang sinasabi mo lang, hindi ka kasama doon sa plano. Naunahan po ako doon sa plano. Ano ibig mong sabihin? Naunahan po ako kasi Naunahan kanino? nung pangyayari kasi in-expect nila na ako ang unang kikilos. Iba naman yung impormasyon ko. Si Congressman Paduano na magtatanong sa iyo. Hindi ikaw ang pipiit, isang tao na wala na rito sa mundo dahil din dyan sa okasyon na yan. Di ba? Yes, Your Hindi, Honor. That's ikaw why... kasama ka sa plano kasi walang mangyayari sa piitan na yon kung hindi mo alam o kung ayaw mo. Tama po ba? Ganun po, Your Honor, Mr. Chair. May nangyayari sa piitan na hindi mo nalalaman? Ganun po ang nangyari. O nangyari lang dito sa pangyayaring ito? Opo, opo. Okay. Yun po yung inyong depensa. Yung pong paggalugad, kanino pong utos talaga yun? Para magkaroon ng kasalanan yung dalawang PDL para mabartolina sila. At anong yung paggalugad din dun sa foreign part ng inyong detention? Yun po ang Sino po ginalugad din po sila para sila mapunta sa Bartolina? Tama po? Sino nag-utos nun? Tulad ng sinabi ko po, mayroon po akong... Tinatanong ko lang po kung sino ang nag-utos. Sa security operation po. Security operation. Sino po yun? Ang security operation ko during that time is Robert Quinto. Quinto. Tinuturo mo na dahil patay na siya. Hindi po. Di ba? Siya po ang... Hindi nga, patay na siya, di ba? Yes, Your Honor. Pero Yes, binaril din siya. Kaya huwag na tayong pumunta ron. Kasi kanina, nung last hearing, sinabi ni Teniente Poro na ang nag-utos ng paggalugad doon sa lugar ng mga incheck at saka yung dalawang PDL, kayo po ang tinuro. It's a matter of record. Nandun po. Kaya, ginawa yung galugan na yun para magkaroon ng dahilan para madala sila sa Bartolina kung saan sila papatayin. Kasi, nandun din dun sa statement na sinabi nung dalawang nautusan na papatay na mahirapan sila dahil nandun sa ibang lugar, yung 3 inchik, at nasa ibang lugar sila. Kaya ginawa ng paraan na mapupunta sila sa iisang lugar, sa selda number 6 ng Bartolina. Tapos, inamin din ng iyong in charge sa Bartolina na punong-puno yung Bartolina. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. At doon dinala yung 3 inchik na pinatay. Kaya, kung tutuusin, kung ikaw ay investigador talaga, makikita mo na parang may plano. Di ba? Ikaw na rin nagsabi. mayroon po Sabi talaga. mo na may plano. Mayroon po talaga. Yes. Your Honor. Kaya lang, ang sinasabi mo, hindi ka kasama sa plano, pero hindi naman mangyayari po ito kung tatanggihan nyo o hindi nyo papayagan. Ito lang po, Colonel Padilla. Kasi buo na po yung puzzle. Buo na namin po. Ngayon, we're just requesting you to tell the truth. Now, in my question, pag hindi mo kayang sagutin in public,
you will just tell me na mag-executive, you will request for an executive session. Okay? Kaya nga po, humihingi po ako ng for an executive session. Kaya nga po, tanungin muna kita, just to establish the premise that indeed, Di ba, Your Honor? you can be allowed for your request. Okay? Ano lang po, premise lang. Sige po. Okay? Sabihin mo lang pag hindi mo masagot. Okay? Sa executive session na lang, just in case. Okay? Now, number one, actually, wag na tayo, actually, yung bagong ano mo, yung 9 to 11 nyo, mali ito eh. Hindi totoo ito eh. Hindi totoo yung paragraph 9, 10, 11 in your affidavit. Hindi totoo po to. Kasi, if I ask you, kanina tinanong ka ni Chairman Ako with regards to the galugad, malinaw po, walang pakialam na si Quinto the time. Sinabi na po ni Foro na at your orders, galugudin. Maggaluga doon sa INCHEC at saka sa dalawang PDL. Established na po yun. Now, sabi mo dito, during the time of duty ka na nung nangyari, di ba? Tama? Okay. Now, if you are off duty, sino naka-duty during the time? Second, high-ranking, kasi 24/7 dapat yan, di ba? Bucor Yes sa inyo. po, Your Sino Honor. yung next? Of course, your deputy. Deputy po, supposed to be. In absence of deputy, No, ang tinatanong ko ngayon, sino? Sino yung nandun? Commander of the Guards po. Eh, saan si Quinto during the time? Wala po doon. Outside, dahil nakatira po sa labas. So, wala siya. Wala siya. Wala rin siyang travel sa Manila during the official travel during the time. Parang nagkaroon po ng parang may Wednesday siguro. Sabado po nung nangyari. Yeah, Parang August 13. Chinek ko na po yung records eh. August 13, he was not during the week. Yes. Tama? Ganun Okay. po. Kaya yung statement po dito, na yung security for operation, blah, 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 Robert Quinto, patay na yun eh. Pero alam ko rin yung kwento dito, alam mo rin siguro. Yes. Okay. Next question. Is Dr. Derla and, ito sinabi ko na kanina, you're the less corrupt. Ito, with due respect, of course, to former Colonel, now deceased, Quinto. Alam mo naman yung relasyon ni Quinto, ni Derla sa tatlong Chinese, especially kay Tony Lim. Alam mo yun, di ba? Yes, Your Honor. Now, can you divulge it during the executive session? Yes, Your Honor. At least para lang po maklear din natin yung pangalan ni Quinto with regards to that killing. Kaya nga po, humihingi ako ng... Okay na. I just want to establish muna. Kaya nga, nung nakarang hearing pa, sinabi ko na alam na po namin yung puzzle. Tapos na po yun. And well, in fact, siguro, I just want to confirm to you, during the first hearing, kaya hindi mo po masabi-sabi na nakausap mo si Garma because, alam mo, si Garma, her record, dun sa Davao, di ba? As CIDG, as Chief of Police of a Station, di ba? Very close to the President, di ba? Alam mo yun, di ba? Kaya medyo wala kang choice. Yes. That's true. The same as true for all those persons involved in this particular plan. Tama? Yes. Okay. Now, so, do you commit? Sabihin mo na lahat na hindi na ako magtatanong doon. Sabihin mo na you narrate na lang doon sa executive session po. Yes. Kasi gusto ko rin i-clear yung pangalan ni Deputy Superintendent Quinto with regards to what happened. Yes, Your Pero Honor. I will not clear his name with regards to his affiliation with the three Chinese. And pwede natin, well, in fact, kilala mo rin si Macariola. Tama? Yes, Your Honor. Tila ba? And do you confirm that Macariola is very close to classmate ni Quinto? Yes, Your Honor. Oh, di ba? Okay, tell all ka na doon. Ayop pa. Ayop kasi as stated by Congressman Acop, pag hindi ka nagsabi ng totoo, we will
cut short your statement yes, during the Your executive Honor. session. Yes, Your Honor. Pero as I've stated, I hope you will say it all during the executive session. Kasi, again, let me stress, ikaw po, less corrupt ka. Doon sa loob ng ano po. Thank you po. Nakuha ko na po yung background mo. Kaya lang, I do believe na na-pressure ka lang. Kaya tell on na. Tell on na kasi wala na eh. And you will be retiring by November, di ba? Tama. Kasi baka magpatong-patong pang kaso mo because of this. Okay? So, you commit na to this committee. Okay, ha? Yes po, Your Okay. Honor, Mr. That's all, Mr. Chairman. He has already committed and let's see what will happen during the executive session. And I quote, may mga taong kami dyan nagagawa at wag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Alam mo na si Congressman, Colonel Garma, babae, di ba? Yes po. Ibig niyo sabihin na iniwala kayo na ang isang babae pwedeng sabihin to sa inyo? Hawak po nila ang... Alright. Sinabi nyo that you were nagkaroon kayo ng intense pressure. Yung intense pressure, ibig sabihin natakot kayo, sinabi niya. Kayo ba ay nagkaroon ng intense pressure sa kanyang sinabi o sa isip ninyo meron pang tao behind what Chief Garma said at mas mataas po ito? That's true. Hindi po kayo natakot dun sa sinabi ni Chief Garma eh. Kinabahan kayo sapagkat alam ninyo na mayroong mas malaking tao behind what Chief Garma said. Yes po. Kanina po, nabanggit ninyo, tinanong po kayo ng isang colleague namin dito about the former president. Pinanggit niyo yung mayor pa siya. Ano po, nung si Chief Garma ay naging commander ba sa Davao? Si DG po. O therefore, ang binabanggit ninyo, ito, yung pong behind the big person, sa sinabi po ni Chief Garma, ay inyong ini-implicate ang ating Pangulo, ang ating former president. Ganun po ba? Hindi ko naman po in-implicate, pero hawak po sila ng mas mataas. Okay, ibig sabihin yan, hawak po si Chief Garma ng mas mataas. At ang mas mataas niyan ay ang dating Pangulo. Tama ho ba ako? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, yun lamang po, sapagkat atin narinig na binanggit po ni Superintendent Padilla na merong mas mataas kaya siya natakot tungkol sa sinabi ni Chief Garma. Naniniwala ka na ngayon, tinanong ko si Tata, na tumawag si Colonel Garma sa inyo. At sabi mo, hindi mo nakausap. So, tinatanggap mo na ngayon na nag-usap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. In fact, hindi ko po sana nasagot nung previous kasi I am worry of my safety. Salamat, Colonel Padilla. Ngayon, Colonel Padilla, meron na po akong hawak dito na sinumpahang salaysay ni Ginoong Leopoldo Tan na naging subject ng nakaraang investigasyon noong April 28, 2024 sa page number. Comsec, pwede po pakiabot lang kay Colonel Padilla po ito. Colonel Padilla, yung pong tatlo po yung nakabilog. Gusto ko lang pong marinig ng mga miyembro at mga nakikinig sa buong mundo. Pwede niyo pong basahin yung number 28? Number 28 po? Number 28 po. Sa salaysay ni Leopoldo Tan.
Habang naglalakad kami, Pakilapit po yung mikropono. habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa mo, ginawang tinuguan. Medyo mahina po yung mikropono. Pakiulit lang po yung last sentence. Pero grabe yung ginawa mong dinuguan. Oh. 29, alam ko Sige na... po, number 29. Number Pakibasa po yung 29 number po. 29. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil familiar ko ang boses niya. At number 30 po. Pakibasa yung number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Colonel Padilla, ngayon nandito ko po sa harap ng mga miyembro ng Kongreso. Nasa harap ka po ng mga kapwa natin Pilipino nanonood. Ang dami-dami nanonood sa atin. At maraming nanonood all over the country, all over the world. May tanong po ako sa inyo. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Leopoldo Tan sa number 28, 29, at 30? Mr. Chairman, if I may. Okay, Congressman Fernandez. With the indulgence of Senior Deputy Speaker, no, I think we're dealing deeply, with this discussion, and I'm just worried about the safety of Superintendent Padilla, considering that he is a 64-year-old retiring in a couple of months, and at the same time, his family lives in Davao City. He is asking for an executive session, and he continually insisting that he be given a chance on an executive session. We all know that the sensitivity of the issue that we are tackling right now, and it entails the life of the people that love this guy. Although, Mr. Chairman, we have seen some inaccuracy on the new affidavits that he submitted to us, but nevertheless we cannot counter yung buhay na maaaring mawala sa mga testimonyang ibibigay niya dito sa ating kapulungan. And I think it is incumbent upon all of us to think about the family of Superintendent Padilla. Last hearing, I hardly question the Superintendent Padilla because I know that he was lying. And indeed, with the change of affidavit that he subscribed right now, I think somehow he's telling the truth. But not completely. Because there is an apprehension on his part. And considering the safety of his children and his family, I think it is just proper for us to finally, ipagkaloob po natin sa kanya yung request niya doon po sa executive session. And he divulged a lot of things. The name of Garma, the name of Edelberto Leonardo, na nabanggit kanina, the former president as well. And I think, Mr. Chairman, this is high time that pagbigyan na po natin si Superintendent Padilla. The reason that Colonel Padilla cited is the safety, his personal safety and his family's safety. Now, we will grant him an executive session, listen to his revelation, and we will decide whether indeed the session that we will have with him is
an executive session where we cannot disclose to the public what we discussed in this executive session. So it is still up to the committee to whether we will make public the disclosure or the revelation that will be made by Colonel Padilla in our executive session.